Si Nanay Aida. Kumusta po kayo? Merry Christmas po. Mic po to, Nay. Lagyan ko kayong mic. Pasensya na po kayo, Sir Tekram. Di naman po kayo inaano ko. Kasi matagal ko na po kayo kasing gustong kausapin. Wala nga, nagpunta kami dito. Yung mga tita kasi tito, sumama. Si Robert, hindi kami pinansin. Saka tatay, nagsamaan loob po. Bakit ganun ka ako? Lumalayo na loob ng anak ko sa akin. Siyempre ako, mabait naman ako sa anak ko. Kasi baby pa lang yan talaga. Sila ko, kalinga. Halos 3 sila, bit-bit ko doon sa... Ayaw kong iniiwan kung kani-kaninong tao yan eh. Maliliit pa. Parang nasakit yung dibdib ko na. Siyempre parang nasasaktan ako pagka yung... Saka ang itim na po yun talaga. Magpapantalon ka pag nagagatrabaho ka. Kasi nakita ko siya ngayon yung itim na ano naman kasi di naman kami namin siya kasi sa amin di namin pinaggagawa talaga sa amin eh. Parang naaawa po ako nung gawa siya ng gawa. Yun naman pala ang gusto ni Robert. Kasi nasasaktan po ako dumating asawa ko. Hindi napapansin ni Robert. Sumasakit talaga po yung loob ko nung yung parang ang layo ng loob niya sa amin. Kaya tinatanong ko si bakit nagkaganon yung anak ko para ang layo na. Ayaw na sa amin lumapit. Tapos yung tatay niya ayaw kausapin. Sumasakit yung loob ko na eh. Tsaka po nung Sir Tekram, nagtampo po ako nung, di ba, ang usapan namin ni Ma'am Janet, pagka dumating na po sila Sir Tekram dyan sa Promised Land, tawagan niyo po ako, ha? Para makapunta na ako sa doktora, hindi na ako dito pupunta, talagang doon na ako pupunta. Para kaantay ko naman sa kanya, 6:00 pa lang nakasuot. Nakadamit na ako ng maganda, nagsuot na ako. Para pupunta na ako sa doktora. Pag andito na sila, nandun na ako. Kaantay ko 11:00. Ayun pala, nakaalis na kayo, di siyempre. Hindi ko na naabutan yung anak ko. Parang nababypass na ako. Sabi ko ganyan. Siyempre po, sa mga ganyan po talaga ugali ko. Huwag nyo na lang pong alisin na yung sobra kasing mahal ko yan si Robert eh. Sa lahat ng mga anak ko talaga. Sabi ko nung bago ako malis dyan pag umuwi na po ako, mamamas ko po ako kay Sir Tekram ha. Sabi ko kayo babalik ako rito. Hindi ko alam nga po kung galit po ba kayo sa akin. Kasi parang di nyo ako kinakausap minsan pag napunta kayo doon sa Saan po? Kailan ko po kayo hindi kinausap? Lahat po ng punta ko po doon, kinausap ko po kayo. Ay yung parang nasabi ko kay nung pagpunta ko nung huling punta ko yata nung nagbisita ako kasi nasaktan ako nung hindi ako pinapansin. Kami lahat pati tito hindi kami pinansin talaga ni Robert. Siyempre umiiyak na talaga ako nun eh. Ang layo na ng loob ka ako. Kasi mabait yan si Robert talaga po sa akin noon, hindi po ba? Sige na, gusto ko pong malaman lahat po ng sama ng loob niyo. Kaya sabi ko bumalik ako. Ako lang yata mag-isa eh. Kasi sabi ko, kukunin ko na kaya si Robert. Sabi ko ganyan. Hindi ko naman yata naisip. Kaya lang yung parang naghalo-halo na yung sama ng loob ko. Yung parang di kami pinapansin ng anak ko. Kaya sabi ko, Tiklito. Pagkalis ni Ma'am Janet. Wala po ba sweldo rito si Robert? Yun nasabi ko. Siguro, ewan ko kung nagalit si Tiklito, kung hindi ko alam. Baka wala po ba sweldo si Robert dito? Ay kaitim-itim na ng anak ko. Saka ang sugat-sugat niya ang dami. Parang bigla ako naawa po baka sa anak ko kasi.
Kasi alam mo naman yung mga tita niya, halos pinapupunta lang doon, pinakakain. Sabi ko, uwi na kaya tayo, Robert, kasi nahihirapan ka na yata rito. Sugat-sugat ka na eh. Kaya kinausap ko naman si Tiklito na pwedeng welduhan, kahit naman kako. Kasi sabi may nagkikwento sa akin doon sa ano eh. Ano man na, Aida? Napanood ka Eka namin. Umiiyak ka. Sabi daw Eka ng mga nagbabas Eka. Yan Eka nanay Eka ni Robert. Parang siya Eka ang baliw. Sabi ganun siya. Parang sabi daw po nung nagbabas. Kwento lang din po ng mga tao dun sa amin. Nanonood Eka kami. Gusto kong malaman ano ba talagang gusto niyong mangyari. Kung sa ako. Kasi nagsangguni din naman ako. Kasi member po kami ng simbahan ng Diyos. Diyos na yung Latter Saints. Bishop, tulungan mo ako yung anak ko. Ayaw na sa amin. Sabi pumunta ka Eka sa barangay. Saka Eka sa sa DSWD. Ang problema nga po, ayaw ng anak ko, hindi na kami pinapansin. Sabi naman ni Robert, pag ako'y umuwi doon, kung saan ka Eka nang hihingi, totoo naman po talaga yun. Nanghihingi talaga ako sa munisipyo. Nanghihingi ako sa munisipyo, kahit yung lumang reseta niya, nabigyan naman ako. Dalawa naman. Kasi wala naman po talaga akong pagkukunan sa amin. Kaya sabi ko, kahit 200 man lang kasi sweldo ni Robert para sa... Makita man lang ni Robert na... Kasi nagtatrabaho sa dun sa... Nagalit siya dun kay Chris. Yung po ba, sa radiator, binigyan siya ng 50, 100, ganun. Gaguhan ba kaya? Siyempre, alam din niya ni Robert kasi. Kaya lang si Robert kasi mabait talaga sa kay Tiklito. Mabait Sino talaga pong siya. Chris? Pinagtrabaho na po niya. Doon siya nagalit, kaya nagbalik yung sakit niya. Sino po yung Chris? Radiator, doon sa may highway po doon. Kala Tawag ko. nga ng tawag sa akin eh. Gusto ko uli si Robert. Ayaw naman ni Robert sa kanya eh. Po. Yung Chris, Radiator. nagtrabaho po si Kuya Robert doon sa Radiator dati. Nung di siya binayaran na 50 lang binigay, 100, ay yung iba nakita niya. Sweldo Eka nila, 800. Tapos ako doon nagbalik ang sakit ng loob ni Robert na nagbalik siya uli sa dati. Yun, ang pinagmulan po nun. Binigyan lang Eka ako 50. Noon nandun pa ho sa inyo? Oo. Yun ang parang sinimulan ng balik ng niya eh. Tapos di na siya nainom ng gamot. Ayaw niya parang nagtampot. Kayo po, ano po yung nararamdaman nyo ngayon? Ano po yung gusto nyo sabihin sa akin? Ano po yung gusto nyong mangyari? Ano po yung mga plano Hindi po nyo? ba pwedeng may sweldo naman si Robert kahit 200 man lang. Kahit yung papalubag-loob para makita naman ni Robert naghihirap siya. Yeah. Ako kasi nakita niyo, may mga dala rin ako mga regalo. Pinakikita ko naman sa kanya na, ito Robert, galing sa DSWD. Ito, galing kay Aye. Na minamahal siya din. Di po ba ang sabi ng doktora? Makakapagpagaling kay Robert yung pagmamahal ng magulang, kapatid. Ganun. Kaya yung mga dala ko galing yung mga galing sa gobyerno. Bigay po yun talaga. Kusan loob sa PWD po yun. Panood ko po yun eh. Tapos sabi nyo galing po kayo sa... Yun nga sabi nyo, Papa DSWD nyo ako. Hindi, may nagsabi lang sa akin, turo. May nagturo sa inyo. Sabi, para Eka si Robert, parang lumalayo ka ako ang loob. Parang naramdaman ko, Robert, uwi ka na sa amin kasi nahihirapan ka na yata. Sabi naman niya, doon Eka, pumupunta ako kay Tita Marlene. Wala naman akong trabaho. Ay gusto naman pala niya, may trabaho siya. Sino po yung nagturo na punta kayo sa DSWD po ako? Hindi po magpa-DSWD. Para lang yung, parang, kasi sakop na covered po talaga si Robert ng DSWD. Kasi PWD, nakita mo, dami kong mga regalo galing sa kanila. Kasi covered siya ng buong Pilipinas, buong mundo. Kasi PWD po siya. Po. Kasi, ang parang,
maglapit ka eka sa DSWD, magpasama ka para makausap mo yung anak mo, magpatulong ka. Hindi, yung anak ko lang po ang inaano ko. Hindi ikaw. Yung anak ko, kasi parang lumalayo yung loob, parang matulungan kami na nanay mo yan, ganun. So, hindi Parang po ako counseling. hindi po ako yung Papa DSWD. Hindi po. Yung para yun lang anak ko kasi parang lumalayo yung loob. Kaya lang, parang nararamdaman ko, parang binabypass naman na yata ako. Bakit ganun? Binabypass po nino. Kasi bakit nalayo na ang loob ng anak ko? Sino po yung sa tingin yung nagpa-bypass sa inyo? Bypass? Siyempre, kahit naman nandyan ako, pala Ma'am Janet, di rin naman ako nasusunod. Gagalit pa nga sa akin si Ma'am Janet pagka, nanay, huwag mong sabihin kumain. Siyempre, naawa naman ako sa anak ko pag almusal, tanghali, di ba nakain. Umay kang kulitin. Di parang nababypass po, di ba? Kasi saka si Robert kasi tumitingin din yata sa may pera. Parang ayaw din niya akong pansinin. Wala ka ritong karapatan, sabi niya. Siyempre, nasasaktan na po ako, masyado. Ano po sabi ng Parang mga nababay. kapatid? Gusto ko po malaman ano po yung gustong iparating po ng mga kapatid nung gusto nyong kunin no dito. Ano po sabi nila? Yun po yung gusto Doon ko ika, malaman. gumagaling. Diyan naman ika, nasisira. Parang lumalala ika. Oo. Sabi naman nila, nagtatanong-tanong din kasi ako sa mga tao, ano ba ang dapat kong gawin? Kunin ko na si Robert. Kasi lumalayo na loob eh. Yeah po. Saka parang din ako kinakausap ni Sir Tekram. Dati ka ako, binibigay niya ako ng pera. Wala naman ako parang nababypass na ako. Tapos nung parang nung magpagamot. Bakit ganun? Hindi na parang na, sabi nung anak ko, nagagalit. Iyak ka nang iyak, para ka ikang baliw. Ano ka? Ikaw kaya maging nanay, ikaw nanay, ako ang anak. Halimbawa yung anak mo, hindi ka papansinin. Nababypass ka na. O di ba yung parang nababypass ka ni Robert? Kasi susunod niya lagi si Ma'am Janet, favorite niya si Tiklito. Kahit nandyan ako, parang nababypass ako. Hindi naman siguro ganun. Parang, kasi daw wala raw akong karapatan. Wala kang karapatan dito. Mga bata rito may karapatan. Tapos, lumayas ka na rito. Siyempre, sipain kita rito. Sipain ka pag di ka malis, papatayin kita. Sabi po ni Kuya Robert. Ba't ka ako para lumalayo loob sa akin ng anak ko? Sa ngayon na ayaw niyo na umuna yung ganun na. Di ba po meron siyang mga karanasan sa inyo hindi maganda. Kung ano po yung, alam niyo kung bakit po siya ganun. Kasi nga magulo sa bahay. Kanina lang may nag-away. Oo. Rambulan doon. Kung nandun ka ako si Robert, kaya nagbalik si Robert ka ako, ganyan, gulo-gulo dito. Di ba po sabi ng mga anak niyo, di ba sabi ng mga anak niyo, saksakan kanina. huwag niyo na kwento dito. Napuntahan niyo si Kuya Robert kanina. May dala ako mga regalo, galing sa DSWD, mga, yun, Christmas party po talaga yun. Una may 47 national, wala naman ako lagi pera doon sa kanya. Tapos nung Christmas party ng PWD, marami siyang nabunot-bunot yung pangalan niya. Tapos, yung pangalan niya talaga po nasa DSWD. Kaya huwag kayo mag-ano kasi covered talaga siya, may ID siya eh. Po. Alam ko po covered, parang siya covered ng DSWD. Ang gusto ko po linawin na gaano po katotoo yung nagpunta kayo sa barangay. Hindi pa nga ako Pupunta pa lang nagpunta. po. Kasi nagtatanong-tanong lang ako kung dapat sa anak ko kung kukunin ko ba o anong sabi naman nila. Huwag mo nang kunin kasi ikaw naman kung saan ka pumupunta humihingi ng tulong. Sabi nung kapitana. Napapabuti po ba si Kuya Robert doon? Napapasama? Sa tingin niyo po, napapabuti siya? Sabi nung anak ko
Diyan ika lumalala sa bahay. Paano lumalala eh? Di mo ika nabibilan masyado ng gamot eh. Siyempre ka ako, inuuna ko yung pagkain. Opo, lumalala daw po sa inyo. Sabi ni Rap-Rap ng anak ko. Tapos dito daw po okay Doon kasi naman. magulo sa sa lugar na. Mm. Doon siya na, saka yung pagbayad nung tinabaho na niya, parang niluloko siya. Mm. Pinagsasamantalahan. Kaya alam, meron po kasi minsan si Robert na naranasan namin na nagkukumbulsyon yan. Ang nag-aalala po ako, baka hindi alam nila Tiklito na Mm. nandun sa gitna ng bukid, na himatay na pala, nagkumbulsyon na. Mm. Ay, kasi minsan, sabi, pinababayaan ko eh. Wala naman po siya sa gitna ng bukid. Malapit lang po siya sa kulungan ng baboy. Ay, kaya minsan sabi ng mga kapitbahay ko, pag ate Ida, huwag kang alis ng alis doon sa bahay mo. Kasi baka marami silang kamag-anak na nagpakamatay. Mm. Minsan ng sinturon, nakita nakabitin, pakamatay. Sa tingin niyo po, ibibitin po ni Kuya Robert yung sarili niya, Nay? O kaya ako sa sobrang pagod naman ay maano siya. Yung mahimatay. Hindi, kasi dati ko po nakita yung mga ugat niya lumalaking ganun. Lumulubo yung mga laman niya. Mm. Ano po yung magandang gawin natin, Nay? Ano po yung plano niyo? Namimiss ko kasi yung anak ko. Ay, ang problema nanay sabi naman din mga hipag ko, pabayaan mo na karon na parang nalulungkot kasi ako, mag-isa ako doon. Nasanay ako nung lagi may inaasikaso ako. Mm. Ako, Rap-Rap, kahapon nakausap ko. Rap-Rap, namimiss ko na kayo, pare-parehas na kayong wala dito. Naiiyak-iyak na talaga ako. Kaya binati naman ako, alam na niya, nalulungkot na ako talaga, umiiyak. Ako daw, iyak daw ako ng iyak sa cellphone. Para ka nababaliw. Ang sakit mo naman. Sabi daw ng mga tao, parang sira ulo ka daw. Baliw ka daw, kaysa kay Robert. Ano po yung nararamdaman niyo pag may nagsasabing baliw po kayo? Di, wala lang. Eh, siyempre, nararamdaman ko, masama yung loob ko. Nasasaktan po kayo? Opo. Hindi nasasaktan yun. Yung ibig sabihin, nasasaktan lang ako pag di ko nakakaano yung mga anak ko, nakakasama, nakakausap. Hindi, gaya po nun, sabi niyo, kayo na po yung sinasabihan ng baliw. Ano po yung nararamdaman niyo? Ginaganyan naman po ako pati ng mga in-laws ko noon pa. Maliliit pa sila. Sinasabihin nyo kayong baliw? Pinalalabas nila sa mga tao na, ako, kinukuha-kuha nila yung anak mo. Dito ka na, Robert. Dito ka na, Giselle. May nabasa po ako, ipa-check up ko daw po kayo sa psychiatrist. Natural na naman po yung emotion mo. Siyempre, ipakikita mo kung masama ang loob mo. Bakit sila ba, hindi pa sila nakakaramdam ng sama ng loob? Tama naman po kayo. Yung emotion, siyempre ako, may mga inferiority complex na halimbawa nangyayari. Insecure, halimbawa ako mahirap, insecure ako. Nay, ano po yung inferiority? Hindi ko po alam. Inferiority complex po Ano yun. po yung Kasi inferiority? pag yung tungkol sa mga bata po yun, halimbawa, ang inferiority complex, yung halimbawa, parang takot ka sa tao. Ang galing niyo po, alam niyo yung gano'n, inferiority. Minsan takot din po ako sa tao. Minsan, kasi baka sabihan nga ako ng gano'n. Sabihan ako ng sira ulo, gano'n. Yeah. Parang takot din ako sa tao makipag-usap. Parang si Robert din ako. Ganito po ang gawin natin. Diba sabi niyo po malungkot kayo. Kinakalungkot niyo yung lumalayo po yung loob ng anak niyo. Saka pag nasa kwarto kami, napagalitan niya ako lagi. Sisipain kita. Sabi po niya, Patay na lang kita rito pag di ka umalis dito. tignan niyo ko, ganun lang ho niya kadaling sabihin yun sa inyo. Bakit kako? Hindi naman dating ganun si Robert. Ba't ganun? Kasi sabi niya, wala kang karapatan dito. Parang nagugustuhan niya yung ang nag-ano sa kanya, si Tiklito, saka si Ma'am Janet. Ako, siya pera na talaga. Sige po, gusto niyo ganito yung gawin natin. Ayaw ko naman po sumasama yung loob niyo. At gusto niyo gawin niyo, ako yung kakausap sa kanya, ibabalik ko na ho siya sa inyo. Ha? Tanong mo. Sabi naman nung huwag niyo na nanay ko. Kasi ganito, Nay, ayaw ko naman yung nasasaktan kayo.
At ayaw ko naman yung nararamdaman nyo na binabypass kayo, pinapangunahan na yung desisyon nyo, or kasi ayaw ko po yung ganun, yung may nasasaktang nanay. Kung ang gawin natin, ibalik na lang ho namin si Kuya Robert sa inyo. Kausapin niyo po siya. Okay po ba yun sa inyo? Kasi dapat sana ako siya, sir. Kahit nandito si Robert, kahit di ako pumunta Hindi po. dito, papasyal-pasyal naman sana. Opo. Kahit sila Ma'am Janet, papasyal niya, sasamahan. Mm. Kaso, yung Robert, ang ayaw, bumalik na sa Bulacan. Hindi po. Pagka Ayaw na bumalik eh. ako po yung kumausap sa kanya, sumusunod do sa akin. Ano po yung gusto nyo? Ano po yung desisyon nyo? Kakausapin ko bukas, ibabalik ko na ho sa inyo. Pwede po bukas, makalawa. Ano pong desisyon nyo? Pagka ako po kasi yung kumausap sa kanya, Kasi umiitim, nahiya naman siya hindi magagawa. Kahit ako nandyan, nahiya rin ako hindi gumagawa eh. Kasi hindi po, ang tanong ko na ano pong desisyon nyo kung ako pong magsasabi sa kanya, susunod do siya. Pagka sinabi ko sa kanya, balik na siya sa inyo, susunod do yun. Pagka ako nagsabi. Kasi ayaw ko yung may napapasama po ng loob. Lalo na nanay. Sasabihin niyo po ako ngayon, kung okay sa inyo, kakausapin ko bukas. Kung ibabalik ko na bukas o makalawa. tanungin po natin si Robert ngayon. Opo. Wag na ho natin siya tanungin. Kayo po yung tinatanong ko. Kasi kung siya po yung Hindi tatanungin, naman din ako nasusunod sa sarili ko, yung mga paligid, yung mga, Hindi, mga tita, mga anak gusto ko lang pong linawin yung sagot nyo. Kung siyang kakausapin ko, susunod to sa akin. No. Gusto niyo ho bang maibalik sa inyo si Kuya Robert? Bukas na bukas din po ibabalik ko. Kailangan kasi, yung anak ko kasi kausap eh. Yung isa yung rap-rap, wala namang kumlod eh. Sabi naman kasi ni rap-rap, pabayaan mo dun, pero rap-rap, kawawa yung kapatid mo, napakaitim na. Paano po siya nagiging kawawa? Maitim na kasi. Hindi po. Balat niya. Bakit, anong nangyayari po sa kanya? Bakit po siya umiitim? Hindi ko naman siya siyempre, nahihiya siya hindi gumagawa kasi. Siyempre, ako man, kakain lang ako, papayag ba akong kakain lang? Siyempre, nahihiya rin naman ako. Nay, ganito. Iba yung nasa sariling pamilya. Po. Makakabuti po ba sa kanya yung ginagawa niya sa Promised Land o hindi? Sabi naman nila, nakakabuti raw kasi nalilibang daw. Oo. Tama. Kasi kung nasa inyo lang mo siya, nakastack lang yung utak niya. Di ba po pag tuwing punta ko Kaya doon, lang, nandun lang parang siya sa ayaw sulok. naman din akong papuntahin dyan. Ba't ganun? Ganito Kung na naritong pupunta ka, ha? Ganito po. Sabi ni Robert. Sobrang habang panahon po kasi nung panahon na nasasaktan ho yung anak nyo na hindi nyo namamalayan. Alam niyo kung bakit? Yung mga Sobrang masasamang mga salita nyo, nagdudulot to yun ng sakit sa kanya. Sobrang care ko. Hindi nyo namamalayan, ang sakit to nun, yung mga salitang... Yung care ko, yung pagmamahal ko sa kanya na bilang pagkikare ko sa kanya. Nay, Saka yung pagkikare namin ng tatay niya. nandun po yung pagmamahal. Pero nakakapagsabi po kayo ng masasakit na salita. Di ba nagsasakripisyo kayo, nagpapakapagod kayo para makapaglabas ng kumita ng pangkain. Ang problema, may sumbat. May mga salitang hindi magandang lumalabas. May mga salita kayong palamunin. Hindi magandang naririnig kasi yon ng isang puso, ng isang tao. Lalo na maramdamin. Ngayon po, anong silbi ho nung nagpapakapagod do kayo, nagsasakripisyo kayo, pero may sumbat? Kasi minsan ayaw niya sumunod. Ikaw, kako, ayaw mo sumunod. Isa'y para sa'yo. Sige po, sabihin niyo po lahat ng mga panunumbat niyong salita. Hindi ko alam, nakakalimutan ko na yun. Masasakit kasi, Nay. At hindi dapat Pagkalit sabihin... kasi ako yung, hindi ka sumusunod. nasasabi niyo lahat ng mga pangit na salita, di ba po?
Paano naman po, minsan wala siyang kasama sa bahay dyan. Tapos di niyo pa alam, napakamatay na siya. Kasi minsan Nay, hindi po yun mangyayari kasi nararamdaman niya ho dito yung pagmamahal. ako naman po. Pakinggan niyo Parang ang kami. sakit naman po kasi parang di ko nakikita yung anak ko. Parang ang layo na ng anak ko. Malayo po yung loob. Sa ngayon lang po yan, aayusin ho natin. Diba lahat tayong mga magulang, mahal yung mga anak natin. Gusto natin best yung maibigay natin sa kanila. Sa ngayon, habang pinapagaling siya, intindihin at manawain nyo na lang siya. Darating yung araw, pagka medyo stable na yung pag-iisip niya, madali na nating kontrolin na, Kuya Bert, dapat ganito, dapat ganyan. Kasi hanggat nandun pa ho yung mga sakit, bigat, na mga naitanim niya sa kanya, mahirap po kasing kontrolin. Pag okay na, stable na siya, kaya nang kontrolin, yung parang sabihan na, Kuya Bert, ganito ang gawin natin. Ganyan, ganito. Ay, dapat yung mga magulang, dapat minamahal sila, kahit may mga pagkukulang sila, dapat iniintindi sila, gano'n. Alam naman po niya yun. Kasi nakita ko, Robert, napasma yata ako. Ang sakit ng kamay ko. Di ko na maigalaw. Lumiit yung ugat ko. Yun, parang nakakaramdam siya ng awa. Ay, umalis ka na nga rito. Gawa ka ng gawa. Inaagaw niya yung mga ginagawa ko. Mahal po kayo ni Kuya Robert. Kaya lang, pag naalala niya yung mga sigaw dito, Doon, away-away doon. hindi ko kasi, alam ko na ko kasi kayo paano magsalita din. Gusto ko na pumunta rito na may problema naman ako sa pamasahe. Magkano po yung pamasahe niyo kada punta? Sabi ni Tiklito, dalas-dalasan mo naman ka ng punta rito. O nga po. Sige po, budgetan natin yung pagpunta niyo kasi mas maganda rin yung nakikita po kayo ng anak niyo. Sabi ko kay Ma'am Janet, kahit di naman po ako kausapin ng anak ko, basta nakikita ko lang siya. Kasi parang nawawala na ako ng anak Ako naman, Nay, ramdam ko naman din yan. Alam ko yung ganung pakiramdam. Kasi kaurap-rap ka ako. Nanay, iyak na. Parang sa mga ko, hiyang-hiya ako May iyak ka doon sa vlog ka. Parang ka lang nababaliw. Ay naku, unawain niyo naman ako. Hindi ka ba naawa sa akin? Iyak na ako. Nasakit ng dibdib, hindi kami pinapansin ni Robert. Di ba ka ako, mapagmahal naman akong nanay. Kaso nasasaktan ka ako, hindi niya kinausap si papa niya, si Tito Eddie niya. Tapos umiiyak pala siya. Tinitingnan ko siya, gumaganon siya. Kanina, ang saya po nung mukha niya. Nandyan po siya kanina. Pagka Nay, wag ko kayo mag-alala. Isama-sama ko na siya sa mission. Yun nga po ang gusto ko sana. Huwag na siya laging para stable. Hindi pa nga po kasi ganun ka-stable. Kasi nahihiya rin siyempre siya hindi gagawa. Kasi kumakain. Siyempre, Nay, sa tao, nakakaya. Ako man, nararamdaman ko, hindi ako pwedeng uupo-upo lang. Sabi ko, pwede kumakain talaga naman yung tayo. Ba't ayaw mo ako pagawain? pakikisama. Oo po. Kaya, nanay, umuwi ka na nga doon. Tsaka hindi lahat dapat pera yung Robert, hindi pwedeng di ako gagawa kasi nakakahiya. Kasi kumakain tayong dalawa. Ang gagawin niya, di na siya kakain. 2 araw, umaga, tanghali. Kasi nga nanay, sinasabi mo ikay ganon. Sabi ni Sarlito. Tatanungin ko po kayo ulit. Kakausapin ko bukas. Kung gusto nyo, pwede ko siya ibalik bukas po. Bukas din po. Okay po ba yun sa inyo o ayaw nyo? Pero sabi naman kasi tanong din ako ng tanong sa mga tao. Kasi Hindi po. gulo-gulo naman ang isip ko kasi. Wag nyo iisipin Diyan na lang daw po, sabi nun sa simbahan. Kasi yung kasi pala, yung presidente namin sa simbahan, tulungan niyo po ako, ayaw na pag-usap ng anak ko sa akin. Ay, kaya sasamahan kita. Meron din pa, para makilala niyo rin po siya, may foundation din pala sila. Dalawa daw pa. 2 foundation namin. Para makilala mo si Ma'am Ayun. Mabait na. So, tatanungin ko po kayo ulit, Nay, kung ako kasi kakausap sa kanya,
bukas na Susunod bukas din, susunod daw sa akin. Kung gusto niyo mabalik siya, ibabalik ko bukas. Pwede pa ba tanungin natin ngayon? Gusto niyo bang maibalik sa inyo Kasi na? si Robert, O paano? siyempre pag ayaw naman ni Robert, baka magwala naman to, sakal-sakalin na naman ako. Mm, Sipa-sipahan, dyan lang, sinisipa ako pinaalis ako okay. Ang Ayaw gusto ko, na ikap umuwi doon. Nay, kaya po ganun yung tanong ko. Gusto ko malaman sa inyo kung saan niyo ba talaga gusto yung parang gagaling muna siya dyan bago niyo kunin o Gusto ko yung nakikita ko naman, sana. pwede naman okay yung punta-punta dyan. Kahit na ano nga ako, minsan wala akong... Yung kasi nahingi ko kay Mayor, naka-steady lang dito. Ay kaso nawala ng pera sa Pwede mo makita magkano po nahingi niyo? 2,000. Ay kaso, 2,000. ginagawa kong parang dukot. Yung ano ba, yung parang pondo. Mm. Pag wala akong pera, kagaya niyan. Si tatay po, Wala minsan kumikita trabaho. po ba si walang trabaho? Minsan, si tatay po, extra. Gusto ko malaman ano po yung plano ni tatay nung... Wala gusto niya dito lang. O, di ba? Kasi ako ganyan, umiikot yung paningin, yung isip ko kasi pag wala akong pera sa ambit ko po, ganun. Mahirap din ako kasi walang hawak-hawak na pera na yan. No? Umiikot yung paningin ko, saka minsan ako parang, pag wala akong radyo, parang may bumubulong sa akin. Parang bang, Ano po parang yung may bumubulong? sumisigaw. Ano po yung Boy, sinasabi? Eda, gumising ka na. Parang ganun. Tapos pag may radyo ako, hindi ako nananaginip na nakakatakot. Basta magdamag yun, radyo ko. Ibig sabihin, Parang- may napapaniginipan ka Nakakatakot minsan. Pero pag may radyo akong Paano- nakatabi, Gusto kong malaman, ano po yung panaginip niyo nakakatakot? minsan maraming tao mga handaan, pinakakain. Ano po yun? Sabi ko, gawa naman siguro sa sakit ko pa ako. Minsan, sabi ko, ayaw ko pa pumamatay. Sabi ko, gano'n. Ano pa po akong kunin kasi yung anak ko. Siguro na talagang kailangan niyo mo ng huwag ko kayong... Mamatay? Ha? Kailangan ko na mamatay. Hindi po kailangan niyo magpa-check up. Ay, po. Hindi naman po lahat ng dinala... Nay, hindi po lahat ng dinala sa psychiatrist baliw. Ayoko. Minsan may kailangan pong inumin na pampakalma, pamparelax ng isip. Di ano lang po, stress tab lang. Maghapon ako, para di ako naiinip. Kasi nararamdaman ko pag wala akong kasamang anak, yung naiinip ako Minsan lumalabas ako, yung mga bata, ali kayo dito. Ganyan, bibigyan ko ng mga pera, makausap lang ako. Para namimiss ko yung pag-alaga ko sa anak ko. Yun ang nararamdaman ko. Lahat ng mga bata, punta ako doon sa mga Kaso, minsan ginagawa ko para di na ako lumabas. Punta yung mga bata, pinakakain ko sa bahay. Kaya gusto ko, lagi ako may pera. Pero ngayon, kumusta po yung puso nyo? Ano yung nararamdaman nyo? Magulo ba yung isip nyo? O payapa po ba siya? Ngayon po, payapa ako kasi marami na ako naatidan ng mga Christmas party. Masasaya ako. Okay. Masaya na ako. Yung mga nalibang na ako. Tapos yung mga bata, pag marami ako na mga handa, yung mga yung mga galing sa gobyerno na galing kay Robert sa pangalan niya. Dami kong mga naipon doon, mga spaghetti. Ay, parang nasaya na ako. Po. Alam nyo kung ano po yung mas makakapagbigay ng kapayapaan sa puso't isip natin. Basta ako ngayon, nagsisimba na ako linggo-linggo. Doon sa Diyos. Maganda po yun. Sa Diyos talaga nananalangin ako. Unahin po natin siya, no? Lagi po natin hingin yung... Balik loob na po ako sa kanya. Nagsisimba na ako. Pasensya na po kayo kung di ako nakapagsimba na. Doon ako sa promise na. Doon ako sa Robert. Pasko po ngayon, ano po yung gusto nyong request sa akin? Parang nagtampo ako nung sabi mo kasi, bibigyan mo ako ng pera nung Alam nyo naman po ang dami kong ginagawa. Hindi, nung pong nung mag-check up, hinabol-habol ko kayo, sabi nung, So, ang hinahabol nyo lang ho pala nun, ganito sabi ng bayaw ko, pupunta ka kami doon, bibisitahin na si Robert, nagalit yung asawa ko. nabitawan nyo na, nadulas na kayo. Ibig nyo sabihin, ang kinakasama nyo na loob, yung po palang pinangako kong pagbigay ng pera. Kayo talaga. Huwag nyo ikakasama ng loob yun. Pagka paalala nyo lang, Tekram, yung pinangako mo. Ganun lang, wag na yung... Hindi yung susugod kayo, tapos masama yung loob nyo, ganyan, di ba? O kung lang, nagpunta ko, Tekram, di ba may pinangako ka? Di ba? Ang dali lang. Okay, sige po. Pag Pasko ngayon, ano po yung gusto nyo? Nahiya naman kasi ako.
Mamamas ko lang talaga. Bago ako umalis, nagsabi na Namamas ako ko. na mamamas ko lang talaga. Ito po. Papasensya na po ako. Makapal to. Hindi, kay Robert. Kay Robert po ba yan? Hindi po, para sa inyo to. Oh. Hindi po, hindi naman ako nag-aangat ng marami. Sige na po. Kunti lang. Binigyan na ako ni Sweet Mary ng ano eh. Oo. Manka. Na po. Pasensya na po, tigo Magagalit si 100 lang. Robert. Pero makapal po yan. Sinabi sa akin ni Robert, huwag ka manghihingi ng pera. Mm. Huwag ka manghingi ng pera dun sa kanila. Huwag ka manghingi. Eto, may pera ako dito, nagpadala yung anak ko isa. Uy, Raprap, padala mo naman ako, naiiyak na ako, wala na akong pera. Ba't di niyo matanggap? Kasi nanghingi ako ng pera kay Cholo, di pa nga ako tinatawagan. Mahilig lang talaga ako manghingi ng pera. Mga ilan po ang gusto niyo? Hindi po, may pera 3, din ako. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Sabi ni Robert, kaya lang ikaw pupunta dito yung sila tito. 9:30. Ito po. Ito po. Oh, Ay, may pera din po ako. Ha? May pera din po ako. Op, Papakita ko rin sa'yo. pakitaan pala tayo ng pera. Ng pera. Oh, Ako nanay natipid naman. lang talaga ako. Inuutang-utang ko lang. Galing kay Mayor to eh. Eh kaso nagastos ko yung galing kay Ma'am Janet na 1,000, saka yung kay Mayor. Yeah. Palitan mo, pinadala ko 200. Kaso dumating si Giselle. Namili siya ng mga pampasalubong. Mm. Naghingi rin siya ng pera sa akin. Edi, ayun, nahiram ko din yung, ano ko, parang tawag doon. Nahiram ko din yung aking savings. Kasi gusto ko sa bagong taon, may pera ako ng, Itabi niyo na to, Nay. Pamasko lang to sa inyo. opo, Sige na, Nay. gagalit si Robert pagka Hindi ko naman po sasabihin. Tapos, sisipain daw niya. Mayroon din po ako pera. Ah, May pera din po ako eh. patingin nga, Kasi Nay. binigay ko na nga kay Giselle yung pinadala ng anak ko. Ay, tabi ko na lang ito kay Kuya Robert. Sige po. Tut, seryoso po kayo ay tatabi ko na lang to. Idadagdag ko na lang kay... Ay, hindi po. Yung... Basta may nakatabi po sa akin si Kuya Pamasahin Robert. na lang po. Pamasahe. Ito na lang. Para mabigyan niyo rin Hindi po naman masyado tatay. marami. Eh, kailangan, di ba sabi ni Giselle, Kuya Ram, ayaw ko mag-online business kasi ayaw ko nang tanggapin yung kay Kuya Ram kasi may pamilya din yun. Kailangan din niya. Nanay, huwag kang Sabi po ni tanggap Ate ng Giselle. tanggap. Kasi may pamilya din yun na Ay, nangangailangan. grabe naman pala ng anak niyo. Tignan niyo. Ayun eh, ibibigay sa akin ni Kuya Ram. Pagtatrabaho ko na lang. Sabi niya, naawa rin naman po si Giselle sa'yo kasi marami ka tinutulungan ng tao. Ay, grabe naman. Kung ako nga lang din eka ang mapera eh, Thank you, ate. bibigyan ko rin eka ng... Oh, may pera din ako. Ang dami pala. Ang dami mo pala Padala dyan ng eh. anak ko yan. Kahapon. Oo. Mm. Oh, tapos, mamamas ko pa Tapos ako. na-stress pa kayo sa buhay. Dapat... Hindi, nag-i-income lang din ako kasi Oo. gusto ko lang kasi magpunta-punta ako dito. Mayroon ako nakasaving. Mm. Cheers! An- Ganyan Pero na itabi ako. niyo na to. Lahat Nay. ng tao. Itabi niyo na dyan. Lahat ng tao, hinihingan ko talaga. Yung hipa ko, hingan ko rin. Mm. Saka yung asawa ko. Yeah. So, di, pag pumunta ako kay Robert yan, marami ako pasalubong. Yun ang maipakita ko yung pagmamahal. Di po, meron din po. Yung pamasalan po na ano. Galing ho kasi kami ng Cebu, Nay. Kung hindi lang ho kami galing Kasi kailangan nyo Cebu, din naman ng pera eh. tapos Christmas party pa, di ba yung mas wala? Yun know, may mga pasalubong din ako galing sa DSWD. Itabi niyo na ho to. Wag. Gagalit si Robert sa akin. Yan, nanay naman. Sabi ni Giselle, alam mo, pinapangaralan ako ng anak ko. Nanay, tumutulong na eka yun, tapos ganyan ka pa. Yeah. Tutulungan, tapos gagalit ka pa eka kay Kuya Ram, sa kanila. Na-stress nga ako nun. Nahiya ka, ikaw, Nay. nakakahiya ka. Na-stress ako nun. Nasa Cebu kami. Tapos sabi ko, papapulis niya ako. Wala man ako doon. Hindi, si Robert at sinasabihan ko nun. Kasi ayaw na ako Nabitaw niya na pansinin. eh. Papapulis kita, Robert. Ano, susunduin ka dito ng pulis pag di ka na sumama sa akin. Sabi niyo, papapulis ko si Tekram. May sinabi ba akong gano'n? Si Kuya Robert po pala sinabihan niyo. Si Robert kasi ayaw na nga kami pansinin. Papasundo na kita ka ako sa pulis. Ikaw nga, mas marami pa akong pera sa'yo. Oo nga po. Sa akin, Wala. tiga ano lang. Kawawa ka naman. Huwag Oh, na po. tabi niyo na po ito, Nay. Ay, Hindi, pandagdag niyo na po to. Sige na po. kaya. Lalagay ko na lang dyan. Hmm? Ano na, pandagdag niyo na to.
Ayan talaga. Septic Maliit na bagay lang po yan. eh.